part of our service, which is the Word of God. And I hope and pray that everybody is in a worship mode this morning. Iwasan po natin mag-usap, iwasan po natin na mag-cellphone sa loob, sapagkat ito po ay oras na po ng pakikinig ng salita po ng Diyos. Okay, this time, shall we all rise please? And I would like to invite everyone to please open your Bible in the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 11, we will read verse number 9, and after that, we will read verse number 12, or chapter 12, verse number 1. Ecclesiastes, pakishare po yung Bible ninyo sa ating mga katabi na walang Bible, para po mabasa din po nila yung ating binabasa dito, ano? Ecclesiastes chapter 11, verse 9. That's the first verse that we're going to read. After that, chapter 12, verse 1. Chapter 11, verse 9, and then chapter 12, verse number 1. All right, are you there? Yes. Okay, let's read all together. Chapter 11, verse 9. Read. Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. And walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things, God will bring thee into judgment. Chapter 12, verse 1, go. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Things to do in youth. Things to do in youth. That's our message for today. Father, we thank you. We praise you, Lord, for your greatness, your goodness, your kindness to us. Thank you for your provision, protection, and providence, Lord, throughout the week. And this time, here we are for one purpose, Lord, to magnify thy name, to worship you in spirit and in truth. Lord, I pray today that may you receive our praises and thanksgiving. And please, Lord, I pray also that you would prepare our hearts and mind as we meditate, ponder, and as we study thy word. It's my prayer that every word that I'm going to utter would minister to the hearts and minds of your people. Thank you for this day that we have the freedom to worship you. Thank you that we have the Bible, the source, the textbook of our Christian life. Thank you, Lord, that we have the brethren. Thank you that we have a church, our Christian family, that, Lord, we can gain, Lord, spiritual strength, Lord. And thank you, Lord, for the song, especially for the message of the choir, that really reminds us, Lord, the value of one soul is very important. And we pray, Lord, anything that we're going to do would give praises and glory to your name. In Christ's name I pray. Amen. And amen. Thank you so much. Please be seated. Now, I choose this message para kahit paano mga kapatid, bukas na po, mapabaunan natin ating mga young people. No, ating mga estudyante na papasok na po. I believe na ang elementary natin at high school bukas ay mag-back to school na po sila. Officially. Although may mga parts in Luzon, Brad, na hindi pwede dahil po sa recent bagyo na apektado pa rin po sila. But dito sa atin sa Suksardin, parang wala mang cancellation. So tuloy na po bukas. And that is why I prefer na ma-remind ang ating mga young people before they will go or they will enter sa school tomorrow in different. Ang iba siguro mag-senior high na, yung iba mag-grade 6, mag-first year, yung iba siguro dito may mag-college na, kaya kailangan po ma-remind po sila. Many people wreck their life because they wreck their youth. Marami daw mga tao nasira yung buhay nila kasi nasira nung bata pa sila. Nasira nung mga teenager pa sila. And many of us have picked wrong ideas in our youth that have caused problems for us later in life. So sometimes nakakuha tayo ng mga maling ideas sa ibang tao na kung saan ito yung nagiging dahilan na nasira yung buhay natin later in life. Kaya mainam na sa early year pa lang ng buhay natin, ma-remind na po tayo. May word of God na po tayo na baon-baon natin mga kapatid, para ito po yung maging deterrent. Ito yung
cause sa atin na maging careful tayo sa ating mga decision makings. And we must find God's ways early in life. Okay? Believe them and obey them. The Bible is God's textbook on life. Amen? Textbook natin. It tells how to get to heaven, and also it tells us how to avoid sin and trouble that sin brings in this life. So salamat po na may textbook tayo na kung saan magturo sa atin paano maiwasan magkaroon tayo ng trouble sa buhay. So this morning, okay, what does the Bible say that we should achieve in our youth? Anong dapat nating gawin? Okay? Sa bilang isang youth, no? Ang ating pong binasa ay sulat po ni King Solomon at reminder po ito sa mga young people. Sabi niya, verse 9, "Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine heart." But ito po yung instruction, "But know thou," sabi niya, "But know thou that for all these things, God bring thee into judgment." So, merong caution, merong warning dito. Although, gi-remind tayo, we need to rejoice. Okay? We need to cheer our heart. Okay? Sabi dito, but we need to be careful sa mga bagay po, mga kapatid. In fact, in verse number 1, we are told to remember now thy Creator in the days of thy youth. Alright? Now, there are few things na nais ko po na i-remind, ipabaon sa ating mga estudyante para po bukas. Okay, number 1, para po maano natin, malayo po tayo sa trouble, ang ating buhay, mga kapatid, especially young people, at pwede din sa kahit hindi young people, sa ating lahat. Number 1, principle number 1, we need to avoid bad peers. We need to avoid bad peers. Peers is important. Amen? Kailangan natin ng peers. Ano ba yung peers? Yung kasangga mo, kaibigan mo, kapwa mo. Kailangan natin. But first of all, we need to choose the right pair na kaibiganin po natin. Hello, amen? Look at Proverbs chapter 1, verse number 10. Ano pong instruction ng Bible? Okay, Proverbs. According to Proverbs chapter number 1. Chapter number 1. Chapter number 1. The Bible says, Proverbs chapter 1, verse 10, "My son, if sinners," take note this word, "entice thee, consent," what? "Thou not." So general term po ginamit, "my son," referring po sa mga Christians. "My son, if sinners," notice this, "entice thee, consent thou not." So ano po yung entice, the word? The word entice, inganyo ka. Inganyuhin ka. I-invite ka. I-lure ka. Okay? Kung meron daw mag-inganyo sa'yo, ano daw ang response? Anong response? Sabi ng Bible, kung ang mga sinners mag-invite sa'yo, mag-inganyo sa'yo, anong sabi niya? Consent thou not. The word consent means do not approve, do not warrant, do not permit, or do not grant. Okay? So yun dapat ang ating response. Pag alam mo na sinners yan, alam mo yan na hindi godly ang nag-invite sa'yo, dapat nagiging choosy ka na. So dapat pala, careful tayo. Hindi po masama magkaroon ng kaibigan. Hindi po masama magkaroon ng barkada. Yes, kailangan natin ng kaibigan. Napakalungkot ang buhay kung walang kaibigan. Hindi kumpleto ang buhay kung walang kaibigan. Hello? At kung wala kang kaibigan ngayon, kapatid, something is wrong sa buhay mo. We need friends, amen? But careful, sabi ng Bible, dapat piliin natin ang magiging kaibigan natin. Piliin natin na hindi tayo mapapahamak. Maraming buhay na napahamak, kapatid, dahil mali ang pagpili ng kanilang kaibigan. Kasi sabi ng Bible, consent daw not. Take note the word sinners. Pag alam mo ng sinners yan, okay, ungodly people yan, dapat may idea ka na, this is not a good kind of friend. This is not the right person na dapat kong kaibiganin. Now, take note, mga young people, bukas siguro, day 1 pa lang, pagpasok mo, hipos-hipos ka pa. Ganon, panilag-nilag ka pa. Siguro, silent ka pa. Hindi ka pa tahimik. Stranger pa si ma'am.
stranger pa yung mga classmate mo. But later on, I believe, malayo ang 1 month, tukative ka na. Malayo na yung 1 month, may kaibigan ka na. At I tell you mga kapatid, kung wala kang wisdom galing sa Panginoong Diyos, magkakaroon ka ng masamang kaibigan. Kaya dapat dito palang ma-establish the Lord, pipiliin ko po. Piliin ko magiging barkada ko, magiging close ko sa buhay ko, sa loob ng eskwelahan na ito. Hindi ako magpapadala sa mga bad peers. Bad peers, mga kapatid. Hindi po sa pagmamalaki at pagbubuhat sa sarili ko, kapatid. Nung naging high school ako, lalo na sa 4th year, 3rd year, 1st year, isa lang ang pinili kong kaibigan. Oh. At I thank the Lord na never ako naka-experience na nag-over the bakod. Never ako naka-experience ng cutting classes. Totoo po yan. Never po ako naka-experience, mga kapatid, na hindi pumasok at doon nagligo-ligo kung saan-saan. Oo, kasi I see to it, mga kapatid, nilagay ko sa isip ko na sinanay ko, pinaaral ako para hindi magbarkada. Pinaeskwela ako para someday magkaroon ako ng magandang buhay. And I notice, mga kapatid, sa mga classmate ko, mula 1st year, 3rd year, hanggang 4th year, itong mahilig mag-over the bakod, ito yung mga classmate ko nga never nakatapos sa high school. I tell you, ang buhay nila, barkadista, at marami sa kanila, even mga babae, mapalalaki, marami nag-asawa, hindi pa nag-graduate ng high school. And I tell you, pag hindi ka careful sa barkada mo ngayong umaga, yung people, hindi malayo, maging katulad ka sa kanila. Hindi malayo, katulad ka sa kanila, walang maabot sa buhay. Hindi ko nilalait ang aking mga classmates, pero iilan lang po kami na medyo matino ang buhay ngayon. Mostly nasa construction, hindi natin nilalait, hindi natin gidiscriminate. Pero ang point ko lang, mga kapatid, ba na hindi nakatapos. No? Hindi nakatapos. Bakit? Dahil sa barkada. Oo. Dahil sa barkada. Kung tayo po, makinig ka, kung tayo po, bago ka magbili ng damit, sinusuri mo ang isang damit na bibilhin bago mo bayaran. Tama? Gidouble check mo, okay ba ang zipper? Okay ba ang butones? Kumplito ba? Wala bang butas ito? Bagi mo bilhin. Magbili ka ng prutas, situit mo, walang pasa, hindi bunog, tapos hindi bulok. Bakit sa barkada? Bulok piliin mo. Hello, amen, nakuha niyo ko? Bakit sa barkada di ka mamili ng tama? Kung sa prutas, pagkain, pinipili mo matino. Bakit sa barkada di ka pumili ng matino? Kung di ka marunong pumili ng matino, katulad ka rin sa kanila, bulok. Huwag kayong magalit sa akin. Pero gi-remind ko kayo na wala kayong maabot yung people pag di ka marunong mag-separate. Wala ka maabot sa buhay, kapatid, kung hindi ka marunong pumili ng tamang kaibigan. Pag alam mo na yan, kasali yan sa gang, dapat blacklisted na yan. Pag alam mo ka panigarilyo yan, dapat blacklisted na yan. Pag alam mo nagasigarilyo ito, nagainom ito, dapat blacklisted na yan sa listahan mo. Hindi ito klaseng kaibigan ang dapat kong kaibiganin. Hindi ito tamang tao na dapat kong samahan. Dapat yun ang nasa isip mo. Amen. My son, look at the verse. My son, if sinners entice thee, consent thou not. Huwag kang bumigay. Huwag kang makisama. Kung ang mga makasalanan mag-inganyo sa iyo. Look at verse 11. If they say, come with us. Come with us. Let us lay wait for the blood. Let us lurk privately for the innocent with a cause. Tingnan mo sila, iambos nila. Let us swallow them up alive as the grave, and whole as those that go down into the pit. Verse 13, we shall find all precious substance. Alisin, kunin natin yung mga mamahalin, mga valuable things, kunin natin. We shall fill our houses with spoil. Punuin natin ang ating mga bahay ng mga kinawatan natin. O, kita mo yan sila? Mga kinawat nila, dalhin nila sa bahay nila. Look at verse 14. Cast in thy lot among us, let us have one purse. O, diyan na imbento ba yung pitsi-pitsi? One purse. Okay, kulikta. Sige,
pitsi-pitsi. Oh, yan na. Let us have one purse. My son, anong advice? Walk not thou in the way with them. Amen? Huwag kang makiayon sa kanila. Huwag kang makisama sa kanila. Refrain thy foot from what? Where? Their path. Napakaliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Huwag kang makiayon sa kanila. Huwag kang makisama sa kanila. Okay? Kung sila'y iinganyo sa'yo. Ang malungkot, kung ikaw mismo na Christian, ikaw ang nanginganyo. Sa halip na ikaw ang mag-inganyo sa kanila. Kaya malungkot. Nalulungkot ang pastor. Ibig sabihin, di mo naintindihan ang salita ng Diyos. Okay? We still believe smoking is evil. Drinking alcohol is evil. Gambling is evil. Lesbianism is evil. Gay is evil. Gossiping is evil. We need to learn to identify what is good and evil. Dapat alam natin. Dapat, ayok, walang yung people dito na magbarkada, agi. Oh. Sige ka sama-sama. Ha? Dapat walang Christian magbarkada o agi. Tapos, sugo ba, sir? Ano, sir? Sir ka karon. Natawa ka, taas buhok ko. Insulto ka? Insulto mo ka? Yeah? Dapat walang young people magbarkada, tumboy. Hindi yan matino. There's something wrong. Christian ka, barkada mo, tumboy. Christian ka, barkada mo, mga agi, mga bayot, imo upod-upod dito, magmirinda, upod-upod dito, mag-group, kung saan-saan, mga bayot. Oh. I will not wonder one day, basin someday, maging isa ka sa ila. Kaya meron tayong kasabihan, Rod, the birds with the same feather flock. Oh, bakit kayo, James, gaganon-ganon sa isa-isa kay Rinaldo? Ha? Tinatanong niyo sino mag-straight sa atin dito. Pag-sure ka mo ba? Ha? Okay, gatulukan na, ikabuduha na kay. Avoid bad fears. Avoid bad fears. Like I said, maraming relasyon na mag-asawa nasira dahil sa barkada. Amen? Totoo po yan. Maraming relasyon nasira. Maraming relasyon nasira, mga estudyante, dahil sa barkada. Kaya po, anong sabi ng Bible? Psalm chapter 1, maliwanag din po yan. Oh. Ang verse, madali lang ito intindihin. Proverbs chapter 1, verse 10, at saka Psalm chapter 1. Puro chapter 1 yan. Anong sabi ng Psalm chapter 1? Oh. Chapter 1. Anong sabi ni King David? Advice niya, blessed is the man, chapter 1, verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Who is the blessed man? Who is the blessed man? The blessed man is the man that walk not in the counsel of the ungodly. Who is the blessed man? Is the man who standeth not in the way of sinners. Who is the blessed man? The blessed man is the man who sitteth not in the seat of the scornful. If you want to be a blessed man, then separate. If you want to become a blessed man, live a blessed life. Hindi pwedeng ma-achieve mo ang blessed life kung wala kang separation sa mundo. Avoid. Siguro kung ako lang, hindi ako choosy, mga kapatid, sa barkada ko, sa mga kaibigan ko, ay no, wala akong naabot sa buhay. Meron tayong kasabihan, pulutin ka sa kangkungan. Oh. Salamat, naging best friend ko yun si Pastor Nestor, kami lang. But the rest, classmate namin, sige ihaw manok, pato, cutting classes, dalatuba. So anong naabot ngayon? Wala. Nakita kami sa buhol pagpunta ko, mas maayo pa kamo ba kay mga pastor na kamo? Mga relihiyoso, gid kamo sigurado, sure ball, gid kamo sa langit ba? Sure ball. Munti ko sabihin sana ba, Mirisi,
Di man pwede. Amen? Ito yung mga classmate namin na mahilig tuba. Gabalon, butang sa backpack lang, tuba. Oh. Mahal man ang tanduay nung unang panahon. Mahal man ang red horse. Baryo. Di ba usong red horse? Oh. Tuba. Sige, inom tuba. Oh. Gakwis kami. Dito sa tubaan. O, anong grado niya? O, dito siya mangayo sa tubaan. Kaya we need to avoid. Amen, young people? If you want to have a blessed life, then avoid bad peers. Oh, like I said, someday, ito si Noben, ano ka na nga, Noben? Anong grado mo na? Anong grado mo na, buwas? Grade 7? Grade 7, ano na? First year. Oh, bago lang gali na sa grade 6. Oh. Hindi si James, ano ka na? James? Grade 8. Oh, grade 8, second year. Oh. Sino ang mag-senior high? Si Princess. Sa lalaki, sino mag-senior high? Si Rinaldo ba rin? Si Vincent. Oh, Rinaldo. Medyo ba-confuse abi ko ning duha de. Oh. Sunod siguro, tatakan ko ning isa ba para may tanda ko. Oh. Si Ate Princess, pag-ano na rin. Okay, so pray natin ito mga young people. Okay, pangalawa. Okay, principle, number 1, things to do in youth. Okay, avoid bad peers. Number 2, take heed to God's word. Take heed to God's word. Mas mainam makinig tayo sa salita ng Diyos. Psalm 119 verse 11. Anong sabi ng Bible? Psalm 119 verse 11. Psalm chapter 119 verse 11. Very familiar? Familiar man ito? Okay, kahit sa camp gani, gimemorize ito. Sabi ng Bible, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against Thee. Amen? Sabi ni David, Thy word, ang iyong salita, Panginoon, ay aking iniingatan sa aking puso, upang hindi ako magkasala laban sa inyo. So, ibig sabihin, ang Word of God, pag nasa puso natin, ito yung magiging shield natin. Ito yung magiging protection natin. Ito yung magiging armas natin upang hindi tayo matangay, madala sa mga bagay na makamundo. Amen? So, always sana mag-remind sa atin. Okay? That's why young people, okay, huwag kang mahiya, huwag kang matakot, ipaalam na ikaw po ay Christian. Huwag kang matakot, ipaalam na baptist ka. Huwag kang matakot, malaman na ikaw po ay anak ng Diyos. Well, there's no such thing as secret agent sa Christian life. Walang intel dito. Walang intel. Lahat tayo public ang ating buhay. Take heed. No? Makinig tayo sa Word of God. Ibaunin natin ang Word of God. Thy word have I hid in my heart. Sabi ng Bible. Sabi ni David, that I might not sin against Thee. Amen? Alright? So dapat, kung pwede lang, magdala kayo ng Bible. Kahit yung maliit ng Bible. Pag may break time kayo, mag-soul-winning kayo. Hindi kay puro lang pulbos, puro lang lipstick, puro lang foundation. Oh, lagyan mo gospel tracts. Lagyan mo ng Bible. Amen? Pag may opportunity, share the Word of God. Oh, pag may break time, share the Word of God. Habang nagmimirinda kayo sa classmate mo, share the Word of God. Hello, amen? Oh, huwag matakot. Bakit matakot ka? Word of God yan. Oh, bakit ka mahiya? Word of God yan. So dapat happy tayo na makashare ng gospel. Opportunity yan. Gilagay ka ng Diyos sa eskwelahan na yan. Alright? Take heed. No? Take heed the Word of God. Okay? I-apply natin. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Anong sabi niya? Alright? Anong sabi ng Bible? Doon pa rin sa Psalm, kanina. Look at verse 2. Look at verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Yun ang puso po ng isang Christian. He has the delight in the law of the Lord. Verse number 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that it bringeth forth his fruit in his season.
his left also shall not wither, and whatsoever, notice this word, he doeth shall what? Prosper. If you want the Lord to prosper your studies, take heed the Word of God. Take heed the Word of God. Don't put the Word of God in your head. Don't put the Word of God in your hand, but instead put the Word of God in your heart. Thy Word have I hid in my heart, David said, that I might not sin against thee. Alam niyo, pag baon-baon mo yung people, yung Word of God sa puso mo, may nag-inganyo sa iyo. Oh, testing anay. Isa lang kastik. Oh, dali lang. Ay, hindi. Kay ara to sining ni pastor to sa Proverbs chapter 1 verse 10. My son, if sinners entice thee, consent daw na. Ay, hindi lang. Oh. May Word of God, parang may mag-alarm ba? Magditi. Ah. May magpunta sa iyo. Meg. Ah. Gusto ka grupo? Para, naman, ano purpose sa grupo? Para pag-unda diri. Nami kung may grupo, kay way maghilabot sa imo. Ah. Ano makuha ta siya? Oh, guwapo. Basta, ano lang. Basta may tatak lang gamay ah. Gamay lang nga tatak ah. Meron na bang ganyan? Oh, mag-eskwelahan, may mga ganon-ganon. Mag-inganyo ng grupo-grupo. Oh. Tapos kung yung people na huyang, yung people po na gusto-gusto po, ampay-ampay na yun, kaya tingnan nyo, tapad ninyo yan. Tima na lantawa. Mo, Brad Jimboy, di na to, Brad. Gitabunan mo, kaya kalong slave ka ba? Kapatid, ang ating kakampi, Diyos, huwag tayong matakot kahit, alam niyo po, mas nakakatakot yung may grupo kaysa wala. Nung ako, ang kapatid ko si Pastor John, ewan ko kung pamilyar ko, grinibro po siya ng Alpha Kaparo. Yung ano yan ba, fraternity. Tapos, sabi niya, Brad, recruit kita. Tapos katong master namon, amo ko lang to istoryahon, di lang kaayo padamuon imong padol. Kung imuha na lang na, sakit gani ka makagtan, kay subay gani, karon lampus-lampusan ka pa. Kaya tuloy yan, muntik mamatay. Kaya napunta doon, tapos walang grupo. Kaya nalaman na Alpha Kaparo, nakita kay may, minsan kasi yung mga fraternity, gaway-away pala yan. Parang muntik mamatay doon sa Cagayan de Oro. Kung di, walang pulis dumating, muntik na mamatay. Gisipa, tadyak-tadyakan, tapos kuha pa yung balisong, hanaon na, mabuti may pulis. Bakit? Kaya nakita, may grupo. Kaya yung people, akala mo secured ka kung may grupo ka, pinapahamak mo sarili mo. I tell you, it's better sa Panginoon tayo. Kaya it's better, maghanap ka ng matino. Siguro kung matino ka, hindi ka man siguro, ang tawa, tripan? Kasi minsan, tapang ka kaya may grupo ka. Pero hindi man forever, 24 hours kasama mong grupo mo. What if nagkataon, ikaw lang isa? Saan ang tapang mo ngayon? Mapahamak ka pa. Kaya it's better, no? Sa Panginoon tayo. Maghanap ka ng kaibigan na matino, walang bisyo, doon ka. At safety ka doon, mga kapatid. May chance ka na mag-successful sa buhay mo. Kaya makinig kayo yung people. No? Huwag niyong iasa ang tapang niyo sa grupo. No? Doon tayo sa Panginoon. Alright? Sabi ng Bible, take heed to God's Word. Salita ng Panginoong Diyos. Pag mamuhay ka ng tama, malinis, kakampi mo ang Diyos. Mga kapatid. And then, of course, pangatlo, very practical ito. Things to do in your youth. Number 1, avoid bad peers. Number 2, take heed to God's Word. Third, listen and obey your parents' instructions. Hello? Amen? Listen and obey your parents' what? Instruction. Hindi enough mag-listen. Kasi maraming young people, galisin nga, way man ga-obey. Ang sabi ng Bible, listen and obey. Listen and obey. Hello, are you with me? Your parents' instruction. Usahay, mamati na ta, mag-obey na ta kung may natabo na. But it's too late. Before yun, mga kapatid, dapat nag-obey ka na. Anong nangyari sa prodigal son?
Kaya pinilit niya sarili niya. Anong nangyari? Nag-successful ba siya? No! Ang ending niya, miserableng buhay. Sabi pa niya, nung nagutom na siya, mas mabuti pa doon kay tatay na sobra-sobra ang pagkain. Samantala ako dito, halos mamatay na ako sa gutom. Kung pwede lang, kainin niya na yung pagkain ng baboy. At alam niyo sa Hudyo, insulto ang baboy. Kasi bawal sa kanila ang baboy. Sa kanila, marumi ang baboy. Pero tingnan niyo po ang prodigal son, gusto niya nang kainin kahit pagkain ng baboy. Bakit? Sinunod niya ang sarili niya. Hindi siya nag-obey sa instruction ng magulang niya. Yan people, akala mo mas marunong ka na kay nanay? Kay kuno naka-high school graduation ka na? I tell you, magsisi ka. Huwag mong i-despise ang magulang mo. Siguro hindi naka-high school si nanay, hindi naka-college si nanay. But I tell you, sila ang authority binigay ng Diyos para sa iyo. Protection ang magulang para sa iyo. Blessing ang magulang para sa iyo. Pag i-despise mo parents mo, you will suffer someday. Mga bata walang respeto sa magulang, alam niyo po, madali kayong kunin ni Lord someday. At wala ako nakitang anak na disrespectful, disobedient sa magulang, tapos nag-successful. Mostly sa garitubado, disobey sa magulang, mostly, miserable din ang buhay, brother. Because the Bible says, what you sow is what you reap. Migo pa ta? Listen and obey your parents' advice. Proverbs chapter 1, verse 8. Anong sabi ng Bible? Balik tayo chapter 1. Book of Proverbs. Ang Proverbs, puno po yan ng instruction. Proverbs chapter 1. Let's read. All right, verse 8 and 9. Ready, go. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Wow! Kita mo, Brad? Ano daw ang advice ng magulang? Ornament, kag burluloy sa liog. Oh, kwilintas, necklace. Mga katulad po siya ng necklace. Na precious, valuable. Kapag sinunod natin, mga kapatid, ang instruction ng magulang. Kaya mga anak, habang may magulang pa kayo ngayong umaga, sundin niyo po ang sabi nila. Kung tama ang sinabi ni nanay, sumunod ka. Kung tama ang sinabi ni tatay, sundin mo sila. Kaya may pagpapalang, kaakibat at naghihintay sa mga anak na sumusunod sa magulang. Amen. Yes, someday maging magulang ka rin. Kung anong asal mo sa magulang mo, danasin mo rin yan someday kung maging magulang ka. Kaya kung ritubado ka ngayon, expect someday mga anak mo ritubado man. Kaya it's better sumunod tayo sa magulang. It's blessing na may magulang. Oh, na-miss ko tatay ko, namatay na si tatay ko. 2006. Oh. Isa sa mga bagay na miss ko kay tatay ko, kahit lalaki ako, every time umuwi ako sa bahay namin, ginahalikan niya ako. Oh, pero ako, dako ka na daw, lainan ka, no? Kapin pa kanang kalamba lang iyang burangos, tapos halok-halokan, tatay, daw dako na ta, high school na ta, halok-halokan pagin. Pero mamiss mo, pag wala na pala yung kaya yung siklet habang bata pa, ginakis ko talaga. No, kasi time will come, maglaki yan, di mo na mahag, di mo na makis. Yung dati mong ginagawa, di mo na magawa sa kanila. So habang bata pa, i-express mo. No? I love you, nak. No, I love you, daddy. Kasarap. No? Time will come, mawala sila sa mundo. Kaya it's better, mga kapatid, no? Sumunod tayo sa magulang. Kasi sundin man natin sila someday, wala na. Memory na lang ang ating maalala sa kanila. Oo. Kaya i-express natin, no? Huwag tayong maging ritubado. Bless tayo na may magulang tayo. Siguro isip natin, mas marunong na tayo kaya mas mataas ka sa kanila. Mas may alam ka sa kanila. Pero ang puti ng buhok nila, walang substitute po yan. Yung experience nila sa mundo, walang substitute. And someday, mga kapatid, hanapin mo yan kung wala na. Kaya, wag mong lalo na kayo, mga young people, bad, unsaved pang magulang ninyo, dili pa Christian siguro. Ipakita nyo ang iyong pagka-Christian para sila someday, madala nyo sa church.
No. Ang inyong example dito sa mundo. Oo. Listen and obey your parents, what? Instruction. Verse number 8. My son. Anong sabi sa verse 8? Despise not? Oh. Na-mention father and mother. Amen. Sa New Testament, Ephesians 6:1, kahit bata alam yan, children, obey your parents in the Lord. Verse 2, for this is right. Oh. For this is right. Maliwanag ang Bible. Kaya it's better, mga young people, sumunod tayo. Gusto nyo maging successful? Listen and obey your parents' instructions. Oh, mas mainam. Okay? Walang anak na hindi mag-successful sa mga anak na, nag-obey and nag-listen sa kanilang mga magulang. Okay, number 4. Okay, number 4, second from the last. Are you still there? Amen? Number 4, remember now thy Creator. Andiyan sa chapter 12 sa ating binasa kanina, Ecclesiastes chapter 12, verse number 1. Chapter 12, verse 1, remember now, parang may nag-feedback, Brad. Remember now thy Creator in the days of thy youth. That's the instruction. We need to remember our Creator. And what does it mean to remember? What does it means to remember? We are told to remember our Creator in the days of the youth. All right. Remember means, number 1, you have to believe the gospel and the finished work of Christ for you to be saved. Amen? There is no other way for somebody to be saved except by believing the finished, sufficient work of Jesus Christ on the cross. Let me remind everyone, especially our visitors, let me ask you, are you saved? Kung sakaling kukunin ka ng Panginoon ngayon, ay pastor, simba ko. Pero kapatid, I tell you, hindi madala. Sa ayaw mo sa hindi, mamamatay talaga ang tao. Ang tanong, saan ka tutungo? Saan ka pupunta pag kukunin ka ng Diyos? Pag ikaw lilisan sa mundong ito, tiyak mo bang langit? Kung tiyak mo, gaano mo katiyak? Amen? Yun ang tanong. Dapat mong tiyakin ngayon. At praise the Lord, matitiyak mo kung maniwala ka sa ginawa ni Kristo sa cross. At sufficient na yung ginawa niya. Wala ka nang idagdag sa ginawa ni Kristo. Siya'y namatay, nag-alay ng buhay, inilibig, at nabuhay na magmuli, at ang kanyang dugo ang siyang tanging katubusan ng ating kasalanan. Kasalanan mo at kasalanan ko. Purihin ang Panginoon. Amen? Believe, mga kapatid. As simple as that. He died for all. Salvation is free. Regalo. Hindi mo trabahuan. Hindi mo napaghirapan pa. Maniwala ka lang sa ginawa ni Kristo. Ganon kasimple ang kaligtasan. Sapagkat may Diyos nang gumawa para sa atin. Hindi po tayo ang gagawa para sa Kanya. Remember thy Creator. Believe the gospel. Number 2, of course, after you believe the gospel, after you got saved, God's instructions, Romans chapter 12. Very familiar verse also. Chapter 12, verse 1 and 2. Romans chapter 12. But this is very important, mga kapatid. Hindi po ito inuutos, Brad, sa mga unsaved. Are you with me? Are you clear? This is for all the saved person. All believers of the Lord. All children of God. Verse 1, I beseech you therefore, brethren. Paul, he wrote this letter addressed to the Roman believers. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is what? Your reasonable service. Verse 1, we are told to present our bodies. We need to surrender our bodies.
We need to offer our bodies as a living sacrifice. Why? Because that body is acceptable, the only acceptable sacrifice before the Lord. And that is your reasonable service. And verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may what? Prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For you to have a reasonable service, number 1, you need to have a transformed life. Amen? You cannot serve God with a reasonable service without transforming. That means you need to be saved. You need to be saved first. Number 2, there must be proving, that ye may prove what is that good. Take note that word. You may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. My friend, God has a perfect will for your life. Amen? He has a best plan for your life. Kung mayroon mang tao na may napakagandang plano sa buhay mo, wala nang iba ang Panginoon. Oo, after ma-save ka kapatid, napakaganda ang plano ng Diyos sa iyo. At sa akin, ang gusto lang ng Diyos mag-conform tayo. Gusto lang ng Diyos mag-yield tayo. Gusto lang ni Lord sa ating buhay, mag-walk tayo kasama sa Kanya daily ang ating buhay. Amen? Yes. Napakaganda, mga kapatid. Seek, surrender all areas of your life to Jesus Christ. After you saved, surrender your life, give your life. Be willing to be used by God. And then, study God's Word to prepare for God's plan for your life. Alam mo kapatid, dito mo malaman ang God's will sa buhay mo. Amen. Hindi sa horoscope. Hindi doon. Ang buhay natin, ang future natin, hindi palagpat. Nandito sa Bible. Nakasaad sa Bible. Nakasalalay sa Word of God. Basahin mo ang God's will ni Lord para sa iyo. Makikita mo paano mag-plan si Lord sa buhay mo. Andito ang blueprint sa buhay natin. Study. Study. Another thing, seek His will for your life and fulfill it. Amen? Seek God's will. Marami tayong mga plano sa buhay natin. Pero estudyante, walang pinakamainam na plano kundi ang plano ni Lord sa buhay natin. Oo. No? Kaya mag-yield lang tayo, mag-obey lang tayo. What else? Develop a close relationship with God. Pinakamaganda, ma-develop natin ang ating relationship sa Kanya. Pag may close relationship ka kay Lord, malayo ka sa tentasyon. Malayo ka sa tukso. Pag si Lord, na-develop mo ang deep relationship. And take note, realize God created you. All that we have comes from God. Amen? Kaya yung people, okay? Take note, may nagmamay-ari sa iyo. Okay? Ang Panginoon na. Hindi na ikaw. Principle number 1, things to do in your youth, avoid bad peers. Take heed to God's word. 3rd, listen and obey your parents' instructions. 4th, remember now thy Creator. And last, number 5, seek your pastor's advice and do it. Hebrews 13:17, we will close with this verse. Hebrews, lately lang ito, gikot ito ng ating mga speaker. Lately po sa ating Pastor's Appreciation Sunday. Pero ma-remind tayo ulit. Hebrews chapter 13, verse 17. Shall we read please verse 17? Verse 17, ready go. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves for the watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Amen? Obey them that have the role what? Over you. And that is the man of God, the pastor. Mga 2 years ago, merong yung people natin, isabihan ko, mag-ano muna kayo kay girl. Magsiparit muna kayo kay girl. Kay estudyante ka, estudyante pa siya. Sabi ko, ibalik lang ninyo yan pag mag-graduate na.
Asa man ako mag-graduate na? Focus anay kayon. Mahirap ba ang thesis? Mahirap ba mag-defend? Kanang uyab-uyab, estudyante pa, bright yun na ba? Believe ko, perti ka bright. Nga man, kaya man niya i-handle ang relationship plus eskwela pa. Nga eskwela pa lang, palitik na ulo. Amen. Amen kay Laika? No? Third year pa lang, lalo na pag graduating ka, tapos mag-misunderstanding ka mo kay girl. Tapos kay imot-imot ka. O karon bothered ka, wala kay peace of mind. Sige ka isip siya, tapos may exam ka. Eh ano resulta? Pangamuti. Yes or no? Kaya believe ko na ba? May pagka-Albert Einstein. Mga scientist. Amakon mo na, kaya nila i-handle. But praise the Lord, si boy, opo, pastor. Okay, sabi ko sa girl, mag-ano muna kayo. Tapos pa mag-graduate na kayo, sige, walang problema si pastor. Hala, sige. Kung gusto niyo mag-asawa, hala, sige. Pero for now, sabi ko, stop muna, break muna kayo, focus muna sa eskwela. Opo, pastor. Praise the Lord. Nakagraduate gid sila duha. Di ko lang sabihin. Pero why pa naglisensya? Pastor, pwede na kami? Nami, basta mag-ubi sa pastor. Hindi kontrabida si pastor, hindi nyo kontra si pastor. Ari si pastor para alalayan ka, para magnami ang imo nga life, para mag-successful ka, nga ama ni misinterpret mo man ang pastor. Nga kontrahon mo man ang pastor. Dapat i-appreciate mo kay may pastor nag-guide sa imo. Kay walay pastor nga happy, mamiserable ka buhi mo. Kung ano kabuhi mo, magpangipabigado ka, apektado mo na si pastor, ay kaluoy niyang people ko. Pero kung kisama kayo, ay merisi, dungol man. Miskan ang balon na ni pastor, sakitan man na si pastor Japon, kayang people mo na. Pero pag nakita successful ka mo, happy si pastor, ay salamat, kaya gapamati, lantawa successful. Kaya listen your pastor's advice. No. Wala pastor yang gapakalain sa membro. Wala sa pastor advice ka para maglain ka buhi mo. Hindi. Ang matino na pastor, may ganda ang plano sa yung people niya. Kaya wag kayong makulitan kay pastor kung ginakausap kayo, gina-advisean kayo. You should be happy and you should appreciate. Kaya may pastor, nagmamahal at may malasakit para sa iyo. Hindi ako tutol. Tapusin mo muna. Tapusin mo. Ay makita mo, 101% ang suporta ko sa inyo pag natapos na eskwela. But for now, estudyante ka pa, kalimutan mong feeling mo. Kay imot-imot lang na. Imot-imot lang na. Ang real love, doon mo na makita sa tamang edad. Amen, young people? Realize. Pag sabi ni Pastor Nono, opo, Pastor. Time will come. Sabi ng Bible, Ecclesiastes chapter 3, verse 1. To everything, there is a season and a time to every purpose. May season. May season paghulat sa season. Kaya ma-enjoy mo ang buhay mo, kapatid. Amen. I hope and pray sa simple natin na mensahe. Ma-remind ating mga young people bukas, magpasok na kayo. Sana po ma-enjoy ninyo, maging testimony kayo. No? And then I hope and pray that sa pamagitan ninyo, may madala kayo sa ibang young people. Pastor, classmate ko po ito. May isang young people tayo, na hospital lang. Nag-visit ako sa hospital. I close with this story lang. Kasi may problema ang kanyang nagka-ulcer. Pastor, kausapin sana kita yung last Sunday, kaso busy ka. Nagsimba ang nanay. Bakit? Nakita niya ba ang kanyang anak? Pastor, pasalamat gid ko. Pag-busy ko sa hospital. Nga dira nagsimba ang bata ko. Kay pastor ko, ambot lang. Kung mag-istoryahay ta, pastor, pirti kalawig. Ining bata ko, kung may pinakadungol, amo na gid ni. Gabato ni sa akon, pastor, galayas di. Gihambalan pa ko niya, pastor, saan o ka man mamatay man mang? Grabe ka sakit, dughan ko, pastor.
May gap kami sini pastor. O grabe ang pasensya ko ni nga bata. Pero pastor, salamat. Nung nagsimba sa inyo, pastor, naka-attend tong ano tong narito sa Jinsan, pastor. Baw naglapitay na amon buot, pastor. Kagway na siya, nag-ano, pastor, nagabistida na ni siya. Sadto kami maghagad ni, way na lisensya, siri ta ditso. Pero karon pastor, gaano na, way na siya. Siya hindi, kay makadto ko sa simbahan namon. Baw nalipay, gid ko, pastor. Nalipay, gid ko sa bata ko, pastor. Nagbag-o, dako, gid pagbago niya. Diba? Dapat testimony, ganun. Perti ka dungol. Suki sa eskwelahan patawag. Nubo ng ikadapulo daw. Nubo. Hamakot. Nubo pa. Napulo. Kabisit. Suki sa maestra. Ikaw, Noy. Kapila ka gipatawag, Noy. Amen? Amen? Sana mga kapatid, yung people, like I said, mas mainam tayo dito. Sumunod tayo sa salita ng Panginoon, sa parents natin, higit sa lahat sa pastor. Giginhawa po yung buhay natin. Hindi po ako manghuhula, ito po'y ayon sa salita ng Diyos. Amen? Tayo po'y magsitayo. Okay? Pikit natin ating mga mata, Panginoong Diyos, amang makapangyarihan. Maraming salamat po sa umagang ito, sa mga bagay naming narinig. I hope and pray na kahit papano, Panginoon, na-remind po namin aming mga young people. Bukas, pasukan na po, bagong kilala, bagong classmate, bagong maging kaibigan po nila. But I hope and pray na sana po, Panginoon, sa nabanggit ko po kanina, sana piliin nila ang magiging kaibigan po nila. Piliin po nila ang mga tao na hindi magpapahamak sa kanila. Kundi, Panginoong Diyos, yung maging close friend nila, ay mga classmate po nila na kung saan mga matitino at dadalhin sila sa tamang landas. And I pray na sila, Lord, dapat ang mag-influence aming mga young people. I pray for Anna May, kay Rebecca, Lord, kay Princess Nicole, kay Pau Pau, kay Karen, kay Christine, kay Kilben, kay Ninoy, Panginoon, and even kay Dave at Axel at iba pa naming mga estudyante. Patuloy mo silang gamitin sa kung saan man silang mga eskwelahan nakapasok, Panginoon. Sana sila ang influence, sana sila yung ilaw, sana sila yung asin sa mga eskwelahan nila kung saan man sila mapabilang, Panginoon. I pray na hindi po sila matakot at bahiyang magpakilala na sila po'y Christian. I pray wag po silang mag-compromise sa mga maling gawain, Panginoon. I pray, Panginoon, Lord, all of our students, kahit, Lord, yung mga elementary namin o magpasok ng first year, Lord, sila Kuya Chard at yung iba pa, Lord, I pray, ingatan niyo po aming mga estudyante, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po wisdom na sana maging honor roll sila, Panginoon. Mag-excel sila sa academic nila, Panginoon. Lord, I pray for them. Please help them, Lord God. I pray na hindi nila, I hope na ma-maintain pa nila, mabalance ang kanilang life, both sa school at sa eskwelahan. I hope, Lord, hindi agawin ng eskwelahan ang kanilang oras sa kanilang spiritual life. Especially sa may mga ministry. Kay Jinsel, I pray also sa kanya. At sa iba pa, Panginoon, na mga estudyante namin, kay Arian, at marami pang iba. Maging kay Carl, kay Saysay. Lord, please help them na, Panginoon, ang kanilang joy sa paglilingkod, andyan pa rin. Maraming salamat po. And Lord, isupply niyo po ang kanilang mga needs. I pray na sana ang iba sa kanila ay makakuha po ng scholarship para kahit papano hindi mabigatan ang kanilang magulang sa kanilang mga tuition po at miscellaneous. Again, thank you so much, Lord. And I hope itong reminders na ito ay sapat na po upang ma-remind aming mga young people. Okay? Before tayo young people, narinig natin ang message, narinig natin ang reminders. Pwede ka bang makasabi, Pastor, salamat po sa reminders. Salamat na ako po'y na-remind ngayong umaga. Would you please come dito sa altar and let's pray together? Magulang, pwede ka rin pumunta dito, parents, para ipag-pray ang mga anak mo na estudyante. I-pray mo po sila na si Lord ang mag-protect sa kanila. Take note, parents, hindi mo po sila mamonitor 24 hours. Only si Lord lang ang makaprotect sa kanila. Only si Lord lang ang makamonitor sa kanila. Why don't you come and pray sa mga estudyante mo? Kahit lula ka, pwede mong ipag-pray ang mga apo mo.
maybe guardian ka, ipag-pray mo. Sila Hana, si Laika, Lord, I pray for them. Tulungan niyo sila sa kanilang mga pag-aaral, ang kanilang mga kurso, na sana di sila maderail, Panginoon. Lord God, si Lorraine, maging si Migoy, I pray, Panginoon, na sana manumbalik siya. Hindi siya matali, magapos, Panginoon, sa kanyang basketball. I pray na sana, Lord, bigyan mo po siya time, i-remind niyo po siya. Amen. Please pray. Eternal and loving Lord, maraming salamat po sa opportunity, Lord, makalapit kami sa inyong harapan. Ngayong umaga upang idulog, ilapit ang aming mga sarili. Especially po, Lord, ang aming mga mahal na estudyante at young people. Lord, I pray for them. Please protect them, Lord. Equip them, Lord, with your wisdom and knowledge sa kanilang pagpasok. Bukas, ang aming mga college student sa August, tulungan niyo rin po, Panginoon. At ang mga magulang, bigyan niyo rin po, Lord, ng wisdom and financial blessing para po, Lord, sa kanilang mga estudyante. I pray na wala sanang young people, Lord, na mag-stop sa kanilang pag-aaral mula dito sa church na ito, Panginoon. So, please, Lord, I pray, kung mayroon pa mga kulang sa aming mga estudyante, mga school supplies nila, sana po, Lord, makahabol, mabayang hapon, sana makabili pa, uniform nila, mga gamit nila sa schools, bags, and marami pang iba. Lord, I pray, even ang various family, we pray na kahit sa tupi na sila, sana, Panginoon, dito pa rin sila maka-church. We pray Sister Geraldine, at yung iba pa naming mga nanay na wala ngayon, Brother Romy, Brother Roy, Lord, and iba pa, Lord, I pray, sana po this week, pagalingin niyo po sila sa kanila pong mga karamdaman. Salamat po, kasama namin Nanay Juliana, Panginoon. Dalangin ko po ang kanyang mga apo, na sana po ay matulungan pa rin niya, maalagaan pa niya, Panginoon, habang sila ay lumalaki. Maraming salamat po muli. At kami na mga magulang at pastor, Lord, we continue to pray. We back up our estudyante, Lord, by prayers. Because, Lord, kung successful sila, happy din kami, Panginoon. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay din po namin. Kaya we thank you so much, Father God, for this day. We thank you for the reminders. And all glory and honor and thanksgiving, we give it back to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Thank you, everyone, and God bless po sa ating lahat. Brother Ferdy, please.